Isang sangay na mataas na opisyal ng Amerika ang nagbigay ng matinding pahayag ng paghahanda laban sa nalalapit na digmaan sa China, isang nakakasindak na katotohanan na gumimbal sa lahat. At mga fighter jets ng US nasa Pilipinas. Ano ang pakay? Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Kamakailan lang, isang US general ang nagbigay ng kanyang pahayag sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Hindi lang naman kasi Pilipinas at mainit ngayon sa China, kundi ang Taiwan na sinasabing gigil na gigil ang Beijing na makuha muli. Subalit, alam naman natin na hindi papayag ang Amerika sa bagay na ito. Isang US general sa pangalan ni Mike Minihan ang naglabas ng sentimento laban sa China. Noong Enero naging laman siya ng balita dahil sa kanyang kontrobersyal na pahayag na para bang nagpapakita ng isang banta ng pakikidigma sa China at nag-utos sa kanyang tauhan na maghanda para sa potensyal na labanan. Naglabas pa nga siya ng isang memo na nagtakda sa mga tauhan ng Air Mobility Command na magsanay at maghanda para sa posibleng digmaan sa China, kabilang ang pagtugon sa mga posibleng key point target na bansang Taiwan. Sa isang interview sa US Pacific Air Forces Headquarters sa Hawaii, iginiit ni Minihan ang kanyang posisyon at layunin sa pagsusulat ng memo na hindi upang maging agresibo o sumiklab ng tensyon o kahit manakot, kundi upang magbigay ng mahalagang impormasyon at pagtulong sa kanyang mga tauhan na maging handa sa anumang sitwasyon. Marami na kasi talagang ginagawang hindi maganda itong China, kahit nga sa karagatan na sakop ng Pilipinas ay sumasapaw ito. Marami ring agam-agam na maaaring magresulta sa hindi inaasahang labanan sa pagitan ng dalawang superpower na Amerika at China kapag hindi masolusyunan ang away ng Taiwan. Sa kabilang banda, hindi papadaig ang militar ng China dahil nagpapalakas ito ng husto. Marami silang newly upgraded armed machines, mga fighter jets, tanks, mga submarine at mga malalakas na baril. Sa paglipas ng panahon, mas lalong lumalakas ang China. Subalit, taliwas pa rin ito sa iilang mga eksperto. Ayon sa kanila, bagamat mataas ang tensyon, ang posibilidad ng isang giyera sa pagitan ng US at China ay napakaliit dahil ng kanilang malalim na koneksyon sa ekonomiya. Kaya naman malabo raw na patulan ng Amerika ang China dahil nakikinabang din daw ito sa malaking bansa. Sa paghaharap sa komplikadong ugnayan ng US at China, nakipagpulong si Secretary of State Antony Blinken kay Pangulong Xi Jinping. Ito ay upang pag-usapan ang mga bagay-bagay at gumawa ng mga paraan upang bawasan ang tensyon at mapanatili ang kaayusan sa rehiyon. Binigyang diin ni Blinken na hindi nila papabayaan ang Taiwan maging ang mga bansang binubuli ng China tulad ng Pilipinas. Naging mainit ang kanilang usapan na talagang pinag-usapan sa mga headline ng news sa Amerika. Ayon pa rin kay Blinken, responsibilidad aniya ng parehong bansa na makahanap ng mga solusyon para sa kanilang interes at ng buong mundo. Isa pang US General ang nagpahayag din ng parehas na opinyon. Ito ay si retired US Army Major General John G. Ferrari. Ayon sa kanya, dapat daw maghanda na ang Estados Unidos sa maaaring kahihinatnan ng ginagawa nitong pagtulong sa Taiwan at maging sa Pilipinas. Giyera na lamang daw ang magiging solusyon dito ng China at tiyak dapat maghanda na ang mga tropang Amerika sa magiging plano kung sakaling sumiklab nga ang isang digmaan. May isa pang pinapangambahan itong si Ferrari. Ito ay ang mga tagagawa ng China ay may malalim na koneksyon at impluensya sa mga sistemang pandepensa ng Estados Unidos. Dahil dito maaring magreresulta ito ng madali ang pag-access sa kritikal na teknolohiya at raw materials na ginagamit sa pagbuo ng air-to-air missiles at fighter jet ng Amerika. Kung magkataon, tiyak ang PLA ang makikinabang dito. Si General Ferrari ay isang dating deputy commander para sa NATO sa Afghanistan. Natatakot siya na baka hindi pa nag-uumpisa ang digmaan ay hindi makapaghanda ang Amerika dahil maaaring masira ang kakayahan nila na mag-armas sa sarili dahil nga pangingialam ng Beijing sa supply chain. Sa isang digmaan sa China, ang pagputol ng pangangailangan na supply chain ay maaaring magdulot ng kakulangan sa pag-produce ng eroplano at armas
na kinakailangan ng US. Naniniwala si General Ferrari na maaaring tumagal ng 10 hanggang 15 taon para sa US na maging independent sa China sa aspetong ito. Ngunit binatikos ng dating general ang Washington dahil sa pagiging mabagal sa pagtugon sa mga isyu. Binanggit niya ang maingat na hakbang ng mga nagdaang administrasyon sa pagsasagawa ng mga solusyon, kasama na ang kahinaan sa pagpapatupad ng mga hakbang sa US-China relations. Binabatikos din niya ang konsepto ng America First na naging batayan ng mga administrasyon ni Trump at Biden, at mas kinikilala niya ang pagiging bi-allies bilang mas produktibong solusyon sa problemang hinaharap ng US sa Silangang Asya. Ipinuna rin ni General Ferrari ang mabagal at hindi determinado na pagtugon ng administrasyong Biden sa krisis, partikular na sa aspeto ng semiconductor technology. Binigyan niya ng kritisismo ang Non-Binding Preliminary Memorandum of Terms, PMT, ng administrasyon bilang hindi pagkakaroon ng agarang hakbang sa pagresolba ng issue. Dagdag pa niya na ang masamang epekto ng kamakailang National Defense Authorization Act ng 2024 ay nakaka-impluwensya sa oras ng pagtakas ng Pentagon mula sa pagdepende sa China. Isa rin sa kinakatakot ni Ferrari ay ang patuloy na paggamit ng Amerika ng mga semiconductors na gawa ng China. Dapat daw tigilan na ito ng Amerika dahil maari itong maging banta sa kanilang seguridad. Sa totoo lang, mga 2 dekada ng alam ng Department of Defense na delikado pa rin kung ipagpapatuloy nila ang paggamit ng mga semiconductors na gawa sa China. Ang pagmamanipula ng China sa supply chain ng Estados Unidos ay isang malaking banta para sa kanila. Pagkatapos ng 10 taon, itinigil muna ng Pentagon ang paghahatid ng F-35 fighter jet matapos matuklasan na may ipinagbabawal na Chinese alloy sa ilang bahagi nito. Bagamat ipinagpatuloy ng Air Force ang mga supply matapos masiguro na ligtas ang mga bahagi, ang pangamba ay umiikot pa rin sa kung paano ang komplikasyon ng supply chain sa militar ay maaaring magdulot ng oportunidad para sa Beijing na magpasok ng spyware sa mga depektibong bahagi. Sa pagsusumikap na mapanatiling komportable ang mga Amerikano sa kanilang supply chain, waring nagiging lalong hindi kalmado ang mga opisyal ng depensa sa patuloy na samut-saring tensyon sa Beijing. Si Courtney Manning, isang senior research scientist sa Nonpartisan American Security Project, ay nagpapahayag na ang pagtaas na trend ay hindi lamang tugon sa kita, kundi pati na rin sa pangangailangan ng pagiging mapanatili sa supply chain. Bago tayo magpatuloy kaalam, i-share ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20+ reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing, Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers, Civil Service Exam Reviewers at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots na lang ang available. Thank you. Nabanggit ko na rin ang tungkol sa mga F-35 fighter jets. Isang magandang balita para sa Pilipinas dahil inabisuhan ng Amerika na pumunta ang mga sasakyang panghimpapawid para makatulong sa Pilipinas sa kinakaharap nitong problema sa China. Hindi naging maganda para sa Pilipinas ang pagpasok ng taon dahil napakaraming insidente ang naganap sa pagitan ng Pilipinas at China. Inaagaw kasi ng China ang iilan sa mga isla at karagatan na sakop na ng ating EEZ. Kaya naman, nagpadala ang US ng kanilang mga malalakas at mapagkakatiwalaang F-35 fighter jets. Sa isang makasaysayang bilateral exercise sa West Philippine Sea, 4 na US Marine F-35B Lighting II ang nagsagawa ng strike mission at naghulog ng 7 GBU 32 500-pound guided bombs sa mga target sa Western Luzon. Si Brigadier General Robert Brody ng Marine Expeditionary Force at Brigadier General Romeo Racadio ng Philippine Marine Corps ay magkatabi at nagtulak sa Fort Bonifacio para sa Marine Aviation Support Activity
2024 Littoral Live Fire Exercise o MASA. Ayon kay Brody, ang aktibidad na ito ang unang pagkakataon na siya ay nakatrabaho ng direktang kasama ang dayuhang commander na si Racadio, at ito ay isang mahusay na karanasan dahil sa hindi scripted na pag-uusap tungkol sa strategiya at paggamit ng mga assets. Sa pamamagitan ng intelligence mula sa drone ng Philippine Navy at Air Force, ang dalawang commander at ang kanilang mga tauhan ay nag-coordinate at nagtugon sa target engagement sa pamamagitan ng isang C-130 at ang Marine Fighter Attack Squadron, VMFA 214. Inilahad ni Brody na mahalaga ang bilateral fires coordination para sa tagumpay ng ehersisyong ito. Nagbigay din ng Defensive Combat Air Patrol ang US Air Force 199th Fighter Squadron na binubuo ng dalawang F-22A Raptors para sa mga aircraft ng Marine Corps. Ayon kay Brody, hindi wasto na ituring na ang mga pagsasanay tulad ng MASA ay pagkakataon para sa pagtuturo na pinamumunuan ng US para sa puwersa ng Pilipinas dahil ang mga ito ay magiting at may kakayahan sa pakikidigma sa iba't ibang kondisyon. Ang Philippine Marine Corps, bilang bahagi ng modernization program ng Pilipinas, ay nagtutok sa teknikal na kakayahan mula sa mga kasama sa US upang mapalakas ang kanilang sariling pagsasanay at operasyon. Sa makasaysayang pagtutulungan, nagbibigay ng mahalagang oportunidad ang bilateral na pagsasanay para sa pagpapalakas ng kooperasyon at kasanayan sa hinaharap. Sa pangkalahatan, isang magandang balita ang pagpapadala ng mga fighter jets ng Estados Unidos para makatulong sa ating pagbabantay. Subalit dapat din tayong maging handa tulad ng sinasabi ng mga matataas na opisyal ng Sandatahang Lakas ng Amerika sa anumang digmaan na maaaring sumiklab sa kahit na anong pagkakataon.